Kinabukasan ay maaga akong gumising at pumunta sa bahay ng parents ko para sana kunin ang cellphone kong naiwan na itinago ni mommy nung isang araw, dahil baka nag-text o tumawag na ang manager ko tungkol sa commercial. Sa pagkakaalam ko ay bukas na shoot ang gagawin commercial para sa bagong brand ng whitening lotion, at ako ang napiling mag-endorse ng CEO ng kumpanya. Pero pagdating ko sa bahay ay wala na si mommy at daddy, at tanging mga katulong na lang ang naabutan ko at bunso kong kapatid na nakaupo sa sofa at suot ang school uniform. Monica, nakita mo ba kung saan nilagay ni mommy ang cellphone ko? Tanong ko sa kapatid ko na busy sa kaka-text sa kanyang cellphone. I'm sorry but no, pero ayon sa pagkakaalam ko ay parang ibinigay ata ni mommy ang cellphone mo kay Kuya Steven, ate. What? At bakit naman ibinigay ni mommy sa lalaking yun ang cellphone ko, akin yun? Aba malay ko, no, doon ka magreklamo kay mommy wag sa akin, papasok na ako sa school, goodbye, ate Sanggit, mabilis itong tumakbo palabas ng mansyon kaya naiwan akong mag-isa. Ano naman kaya ang pumasok sa isip ni mommy at nagawa niyang ibigay sa lalaking yun ang cellphone ko? Inis akong tumayo at lumabas ng mansyon bago muling sumakay sa kotse at mabilis na pinatakbo papuntang hotel kung nasaan si Steven. Alam kong sa mga oras na ito ay nasa trabaho na ang lalaking yun, parang wala naman kasi sa bokabularyo ni Steven ang salitang pahinga, dahil kahit weekend ay nasa opisina pa rin niya yun at nagtatrabaho, ni hindi ko pa nga nakitang nakipag-date yun sa mga babae kahit minsan, lahat ata ng oras niya ay ginulgul na sa trabaho, lumalabas lang yun kapag ako ang nagyaya sa kanya. Pagdating ko sa hotel ay dumiretso agad ako sa kanyang opisina at hindi na kumatok pa. Ano ba? Sinabi ko nang bawal pumasok nang wala ang pahintulot ko. Pag-alit na sigaw ni Steven at patapo na ibinaba sa mesa ang hawak na papeles bago nag-angat ng tingin. Talaga, bawal ba? Pwes, wala akong paki, agad kong sagot. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napawi nang makita ko. I'm sorry, Alora, hindi ko alam na ikaw pala ang pumasok, bakit ka nga pala nandito, dinadalaw mo ba ako? Dinadalaw ba kamo? Bakit patay ka na ba para dalawin ko? Sorry ha, puntod lang ang dinadalaw ko, Steven. Kung ganun, bakit ka narito sa opisina ko? Anong kailangan mo? Narito lang naman ako para bawiin ang cellphone ko, kaya ibalik mo na dahil baka may tumawag na o nag-text sa akin. Ibibili na lang kita ng bago, na wala ko yung cellphone mo. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Steven, ibalik mo na ang cellphone ko, ngayon din. Nawala nga, ibibili na lang kita ng bago, inis akong napapikit at nagpakawala ng buntong hininga para pakalmeyin ang sarili ko, dahil konting-konti na lang talaga at baka hindi na ako makapagtimpi pa. Huwag mong hintayang magalit ako, Steven, habang nakakapagtimpi pa ako sa iyo ay mas mabuti pang ibalik mo na ang cellphone ko, alam ko namang tinatago mo lang, huwag na tayong maglukuhan pa. Napaangat si Steven ng tingin at biglang ngumiti, go ahead. Magalit ka hanggat gusto mo, wala namang pumipigil sa'yo, my future wife. Mabilis akong dumungaw sa kanya at marahas na hinila ang kwelyo ng suot niyang suit. Kapag hindi mo ibinalik sa akin ang cellphone ko, sisapakan kita ng malakas. Anong magagawa ko? Wala na nga, alam mo, sa ginagawa mong yan ay parang naisip ko tuloy na gusto mo akong halikan. Napangisi siya at nakuha pang dilaan ang gilid ng kanyang lobby habang nakatitig sa lobby ko. Ang kapal ng mukha mo, mabilis kong binitiwan ang kwelyo niya at itinulak siya sa kanyang upuan na malakas niyang kinahalakhak. Sige, tumawa ka pa, akala mo papayag akong magpakasal sa'yo? No way, dahil balak kong atrasan ka kapag nasa altar na tayong dalawa, kaya sige, sayong sa'yo na ang cellphone ko, kainin mo ng buo, agad ko siyang tinalikuran at mabilis na lumabas sa kanyang opisina. Slora, bumalik ka, mag-usap tayong dalawa. Hindi ako lumingon at diretso lang ang lakad habang may ngiti sa lobby, akala niya siguro mapipiko niya ako ng basta-basta, kung ayaw niyang ibalik ang cellphone ko, di wag, pwede naman akong bumili ng bago. Habang naglalakad ako sa lobby ng hotel ay hindi ko mapigilan ang mapangiti ng malapad, akala niya siguro mapapasunod niya ako sa lahat ng gusto niya, alam ko namang hindi niya nawala ang cellphone ko at tinatago lang niya, sadyang ayaw niya lang ibigay sa akin, hindi ko alam kung bakit. Pero tingin ko ay gusto niya lang talaga akong inisin.
Paglabas ko ng hotel ay dumiretso agad ako sa parking lot, pero akmang bubuksan ko pa lang ang pinto ng kotse ko nang biglang may pumihil sa braso ko na kinahinto ko sa akmang pagbukas at napatingin sa taong pumihil sa akin. Babe, let's talk. Hayaan mo akong magpaliwanag kahit saglit lang, please. Natigilan ako nang makita si Eugene. Magulo ang buhok nito at parang hindi nakatulog ng mabuti dahil sa laki ng mga eye bags. Even his face was a mess. It's just a mistake, Alora. Isang pagkakamali lang ang nangyari sa amin ng babaeng yun. Please, come back to me, babe. Hindi agad ako nakasagot at nakatitig lang sa mukha ni Eugene. Yesterday, I cried a lot because of him, but now I do not know how to explain my feelings for him. Parang hindi na bumibilis ang pintig ng puso ko tulad ng dati na kapag nakikita ko ang mukha niya. Lumalakas agad ang kabog ng dibdib ko. Pero ngayon parang wala na. I don't know why, but I think maybe it's because of him cheating me. That's why my heart right now is like a dead snow. Parang biglang nanlamig at namatay, ni hindi ko na maramdaman ang malakas na kabog nito. Di tulad ng dati nung kami pa at wala pang nagaganap na pagtataksil. Alam kong ako ang unang nagkamali sa aming dalawa, ngunit tama ba namang gumanti siya sa akin at magtaksil din? Hindi ko naman ginusto ang pagkakamali ko. Steven fooled me, nahulog ako sa kanyang patibong, ni minsan hindi ko naisip na magagawa sa akin ni Steven na best friend ko ang pagsamantalahan ako, sobra kasing bait at sweet niyang best friend sa akin kaya masyado akong nakampante sa kanya, pero hindi ko alam na siya lang pala ang sisira sa relasyon naming dalawa ni Eugene. I'm sorry, babe, I'm really sorry, please come back to me, I promise, hindi ko na uulitin yun, ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. I tried to call you so many times but you just ignored my call. Even my text you didn't reply. Bigla akong niyakap ni Eugene ng mahigpit. Hindi pa ako nakakasagot kay Eugene nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ko dahil sa pagdating ni Steven na madilim ang mukha at walang sabi-sabing hinablat ang braso ni Eugene mula sa pagkakayakap sa akin at sinalubong ito ng malakas na suntok sa mukha. Hey! Stop! Natataranta kong sigaw habang nakatingin kay Eugene at Steven na nagpapataya na sa harap ko at parang walang balak na buhayin ang isa't isa. Gago ka, at talagang may lakas ng loob ka pang magpakita kay Alora matapos mo siyang pagtaksilan, galit na sabi ni Steven. Kasalanan mo itong lahat, kundi dahil sa iyo, kami pa sana ngayon ni Alora at baka kasal na kami, pero sinira mo ang lahat, Langia ka, pabalik na sigaw ni Eugene. Pareho ng putok ang lobby nilang dalawa, hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin para tumigil silang dalawa, kung bakit naman wala man lang dumaan kahit isang tao dito sa parking lot, wala tuloy akong maenggiyan ng tulong para awatin silang dalawa. Ayoko lang naman na mapunta sa manluloko na tulad mo ang best friend ko, dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo siya maaga sa akin, sigaw ni Steven. Ipagpalagay na niluko ko nga si Alora. Pero ikaw ba, hindi, pinagsamantalahan mo siya. Gago, you betrayed her, muling sigaw ni Eugene at pinalipad ang kamao papunta sa mukha ni Steven, pero mabilis na nasalag ni Steven. Ano ba, tumigil na kayong dalawa, alam kong ikaw ang may kagagawan kung bakit umatras ang mga investors ni Dad, Langia ka, mariing sabi ni Eugene sa galit na boses at akmang aatake na naman kay Steven pero agad akong humarang. Tama na, please. Tama na, Eugene, umalis ka na. Oh, did you hear that? Umalis ka na raw sabi ng fiancé ko. Pansin ko ang paghigpit ng nakakuyom na mga kamao ni Eugene at ang pagigting ng mga panga nito habang nakatingin ng masama kay Steven na parabang nagtitimpi lang dahil nakaharang ako sa kanya. Hinawakan ni Steven ang braso ko, let's go. Sa susunod ay huwag ka nang makikipagkita pa sa lalaking yan. Nakakailang hakbang pa lang kami ni Steven nang mapahinto ako dahil sa paghabol ni Eugene at hinawakan ng isa kong braso. Huwag kang sumama sa lalaking yan, Alora, sumama ka sa akin, pinigilan ni Eugene ang braso ko, please choose me. Kitang-kita ang pagsusumamo sa mukha ni Eugene habang nakatitig sa akin ang kanyang malungkot na mga mata. Natigilan ako at hindi agad nakasagot. Pero agad na nanlaki ang mata ko nang biglang dumukot si Steven ng baril na nakasuksok sa kanyang likuran at itinutok kay Eugene. Kapag nagpakita ka pa ulit sa fiancé ko ay ipuputok ko itong baril sa ulo mo.
At sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan pa ng araw, galit na sabi ni Steven na parang kakalabitin na ang gatilyo ng baril. Nataranta ako at agad na humarang sa katawan ni Eugene, kaya tumutok sa ulo ko ang baril. Alora, umalis ka, no, hindi ako aalis hanggat hindi mo binababa ang hawak mong baril. Mamamatay muna ako bago mo mabaril si Eugene. Sumilay ang sakit sa buong mukha niya nang marinig niya ang sinabi ko. Alora, bulong niya sa pangalan ko, unti-unting ibinaba ni Steven ang hawak na baril. Para akong nakahinga ng maluwang at humarap kay Eugene. Are you okay? Hindi ko mapigilan ang mapahaplos sa mukha ni Eugene dahil sa labis na pag-aalala. I'm okay, babe. Please come back to me. I still love you. Pagsusumamo ni Eugene at hinaplos ang mukha ko na parang baliwala lang ang pagtutok ni Steven ng baril dito. Let's get married, babe. Ikaw pa rin ang nag-iisang babae sa puso ko. Hindi pa ako nakakasagot nang bigla na lang akong napangiwi dahil sa paghablat ni Steven sa braso ko. Ito na ang huli kong babala, tantanan mo na si Alora, dahil sa susunod, hindi na ako magdadalawang isip na barilin ka, pagbabanta ni Steven kay Eugene bago ako hinila papasok ng hotel. Steven, bitiwan mo nga ako, pilit kong inaagaw ang braso ko mula sa mahigpit niyang pagkakahawak. Napapatingin na rin sa amin ang mga guests na nasa lobby ng hotel, pero parang wala namang pakialam si Steven at sige lang ang hila sa braso ko hanggang sa makapasok kami sa loob ng kanyang opisina. Pagkapasok namin ay agad niyang nilock ang pinto at patapunan nilapag sa lamesa ang baril bago ako hinarap. Bakit may pahaplos-haplos ka pang nalalaman sa mukha ng lalaking yun, ha? At sa mismong harap ko pa. Ano naman ngayon kung sa harap mo pa, as if naman may pakialam ako sa feelings mo. Ano bang mali ko, Alora? Bakit hindi mo ako kayang mahalin tulad ng sa lalaking yun? Sabihin mo, para malaman ko. Walang mali sa'yo, Steven, sadyang kaibigan lang ang turing ko sa'yo, at hanggang doon lang, so please, tama na, itigil mo na ang pangungulit sa akin, umatras ka na sa kasal natin. Malakas na humalakhak si Steven. Ako? Aatras sa kasal? Nagpapatawa ka ba, Alora? We already made love? Ngayon pa ba ako aatras kung kailan nakuha na kita? That's a big no. Make love? Hindi makapaniwala kung bulalas. Are you out of your mind, Steven? Wala lang yun para sa akin, kaya kung yun lang ang inaalala mo ay ayos lang, don't worry. Isang tawag ng laman lang yun at hanggang doon lang, umatras ka na sa kasal, pakiusap lang. Ganun ba? Sige, tawag ng laman pala, nagtaka ako nang bigla niyang hinubad ang kanyang coat habang lumalapit sa akin. Panay naman ang actress ko, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tinatawag ako ng laman, Alora, let's go. I want to feel you right here, right now in my office. Shut up, aalis na ako, malakas ko siyang itinulak, pero agad niyang nahawakan ang dalawa kong kamay at isinandal sa pader. Kung ayaw mo akong pakasalan, fine, maging body na lang tayong dalawa. Mabilis niyang sinakop ang lobby ko, nagpumiglas ako mula sa kanyang pagkakahawak, pero dahil mas malakas siya kaysa sa akin ay nawalan lang ng saysay ang pagpumiglas ko. Pakiramdam ko ay namantol na ang lobby ko dahil sa marahas niyang halik na para bang pinaparusahan ang lobby ko. Binitiwan niya ang isa kong braso at malakas na hinaklit ang suot kong white blouse na naging dahilan ng pagtalsik ng mga butones. Muling binalikan ng isa niyang kamay ang kamay ko at muling isinandal sa pader. Akin ka lang, Alora, you're mine, Steven, bitiwan mo ako. Pinili-pilit ko pa ring pumiglas ngunit mas lalo niya lang hinigpitan ang pagdiin ng mga kamay ko sa pader. Steven, tama na, nanatili siyang bingi at parang wala na sa sarili habang pinaparusahan ang lobby ko, ramdam na ramdam ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng kanyang halik. Sa 10 taon namin naging magkaibigan ay ngayon ko lang siyang nakitang nagalit ng ganito, ni minsan hindi niya pa ako nagawang sigawan o pilitin sa ayaw ko, pero ngayon ay parang ibang-iba na siya. Hindi na siya ang dating Steven na nakilala ko. Hindi na ako nakatiis at tuluyan ang kumawala ang hikbi ko. Napatigil si Steven nang marinig ang paghikbi ko, Alora, para siyang bumalik sa kanyang katinoan. Agad niya akong niyakap, I'm really sorry, baby, he whispered and kissed my forehead.
Malakas ko siyang itinulak at sinalubong ng isang malakas na sampal sa pisngi. I don't need your sorry, I hate you. Mabilis kong dinampot ang hinubad niyang coat at isinuot sa aking katawan para takpan ang nasira kong blouse. Hindi ko na siya hinintay pang sumagot at mabilis na akong tumakbo palabas ng kanyang opisina. Napangiti ako ng mapait habang tinitingnan ang refleksyon ko sa salamin na nasa harapan ko. Nakasuot ako ng mamahaling wedding gown. Ngayon ang araw ng aking kasal, at hindi ako masaya. Ayokong magpakasal sa taong hindi ko naman talaga mahal. Pero wala akong choice. Alora, tapos ka na? Narinig ko ang boses ni Mama habang kumakatok. Tapos na ako, lalabas na ako. Mommy, buti naman at lumabas ka na, anak. Alam mo bang kanina pa si Steven sa simbahan? At sabi ni Balay ay baka daw pupunta yun dito kapag hindi ka pa dumating. 10 minuto na tayong late, Alora, bungad ni Mommy pagkalabas ko ng kwarto. Hindi ko ito pinansin at naglakad na ako palabas ng bahay habang hawak-hawak ang dulo ng gown ko. Ngumiti ka nga, Alora, tingnan mo yang mukha mo para kang namatayan. I don't like this marriage, Mom, so don't push me to smile, dahil baka magbago pa ang isip ko at tumakas na lang imbes na pakasalan ang Steven na yun. Ayaw mong magpakasal kay Kuya Steven, pero pumayag kang makipag one night stand sa kanya, sabat ng kapatid kong babae. Kapag hindi ka tumahimik, talagang sisipain na kita palabas nitong kotse. Kayong dalawa tigil-tigilan nyo na nga ang bangayan nyo. Pagdating namin sa simbahan ay agad akong inalalayan ni Mommy na bumaba ng kotse at ganun din ang kapatid kong Moldita na inayos pa ang dulo ng gown ko. Handa ka na ba, anak? I'm not, Mom, pwede bang umatras na lang? Hey, don't say that, sweetie, naghihintay na si Steven at ang daddy mo sa loob ng simbahan. Hindi ka pwedeng umatras, anak. Kung ganun, ano pang hinihintay mo? Sigawan nyo na sila at sabihin na nandito na ako, Mommy. Sige, pero ngumiti ka naman, anak. Mahiya ka naman sa mga bisita natin. Pagkabukas ng pinto ng simbahan ay agad na bumungad sa akin ang mga tao sa loob. Mabilis na napabaling ang tingin nilang lahat sa akin lalo na si Steven na suot ang kanyang white tuxedo. Pansin ko ang bahagyang pag-awang ng kanyang lobby nang makita ko, hanggang sa tuluyan ng lumapad ang kanyang ngiti, makikita ang kasiyahan sa kanyang mukha habang titig na titig sa akin na para bang ayaw akong mawala sa kanyang paningin. It's been a week at ngayon ko lang ulit nakita ang pagmumukha ni Steven, magmula kasi nung nagtalo kami ay hindi na siya nagpakita pa sa akin, akala ko nga ay aatras na siya sa kasal, pero hindi pala at talagang wala sa bokabularyo niya ang salitang, pagsuko. Hanggang ngayon ay narito pa rin ang pagkainis ko sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin noon sa kanyang opisina. Nakasimangot akong pumasok ng simbahan at marahan na naglakad hanggang sa lumapit sa akin sina Mom at Dad, inihatid nila ako sa harap ni Steven na parang mapupunit na ang lobby sa laki ng ngiti. Alagaan mo ng mabuti ang aking anak, Iho, ani Dad na agad namang kinatango ni Steven. Of course, Tito, I will. Pinapangako kong aalagaan ko ng mabuti ang anak niyo hanggang sa huling hininga ko. Hindi ko mapigilan ang mapaismed sa narinig, care my ass, mahina kong bulong na kinilang lang ni Dad at Mom. Habang nagsasalita ang pari ay nakatulala lang ako, hindi pa rin kasi ako makapaniwala na ikakasal ako sa best friend ko, hindi sa taong mahal ko. Sa pagkatulala ko ay hindi ko na namalayan ang pagsuot ni Steven ng singsing sa daliri ko, hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili kong bibig na nakasagot na sa pari ng, yes, Father I do, at isinuot ang wedding ring sa daliri ni Steven. I now pronounce you husband and wife, you may now kiss the bride. Unti-unting itinaas ni Steven ang belo sa aking mukha at walang sabi-sabing sinakop ang lobby ko, nagpalakpakan naman ang mga tao sa loob ng simbahan. I promise to take care and love you forever until I die, Alora, nakangiting sabi ni Steven matapos akong halikan. Lumabas na nga tayo, gusto ko nang umuwi sa apartment ko. Ikaw na lang ang pumunta sa reception, tinatamad na ako. Masusunod, my wife, paglabas namin ng simbahan ay agad akong tumalikod at walang sabi-sabing inihagis ang bouquet na agad na nasalo ng nakababatang kapatid ni Steven. Oh, ayoko pang ikasal, direng-diri na sambit ng kapatid ni Steven na mabilis na inihagis sa iba ang bouquet.
Paano ba yan? Sabi nila kung sino daw ang makakasalo ng bouquet ay siya ang susunod na ikakasal. So good luck na lang sayo, bro. Habang nasa biyahe kami ay tahimik lang akong nakatanaw sa bintana ng kotse. Alora, I have 2 tickets to Europe, basag ni Steven sa katahimikan. Sinabi ko na, di ba, ayoko ng honeymoon na yan, ang kulit mo rin. Makalipas ang ilang minuto ay huminto na ang kotse sa isang parking lot na kinakunot ng noo ko. Teka, akala ko ba ihahatid mo ako sa apartment ko? Anong ginagawa natin dito? Dito na tayo titira sa suite ko simula sa araw na ito. Binenta ko na ang apartment mo kaya wala kang choice kundi ang tumira sa akin. Magrereklamo pa sana ako pero nakakababa na siya ng kotse. Marahas akong napailing at inis na binuksan ang pinto ng kotse. Pero pagbukas ko ay sakto namang bubuksan din sana ni Steven, kaya ang nangyari ay tumama sa mukha niya ang pinto. Alora, nananadia ka ba? Ang sakit ha? Napahaplos si Steven sa kanyang mukha. Buti nga sayo, gago ka? Sinong may sabi sayo na pwede mong ibenta ang apartment ko, ha? Sumagot ka. Hindi ko mapigil ang sumigaw habang hawak-hawak ang dulo ng gown ko bago nagmamadaling bumaba ng kotse at hinarap siya. Hindi ako papayag na tumira sa suite mo, akin na ang susi ng kotse, uuwi ako sa apartment ko. Ngumisi si Steven at mahinang pinalo ang nakalahad kong palad, sorry ka na lang, my dear wife, pero sa tingin ko wala ka ng choice kundi ang tumira sa suite ko, kamandat pa siya sa akin bago ako tinalikuran. Napabuga ako sa hangin at binitiwan ang dulo ng dress ko bago hinubad ang isa kong heels at mabilis na binato papunta kay Steven. Hindi ko inaasahan na tatama sa kanyang ulo ang pagbato ko, kaya napahinto siya sa paglalakad at napahawak sa kanyang ulo bago unti-unting lumingon sa akin. Alora, yutal na sambit ni Steven na parang hindi makapaniwala. Oh bakit, masarap bang tamaan sa ulo? Kapag hindi mo ibinigay sa akin ang susi ng kotse, babatuhin ulit kita. Saglit na napatitig sa akin si Steven pero agad ding nag-iwas ng tingin at tinalikuran ako bago diretsyong naglakad habang hawak pa rin ang kanyang ulo. Hoy, bumalik ka dito, sigaw ko, pero hindi man lang ako nilingan. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ay hindi ko na siya naabutan at tanging tunog na lang ng shower ang narinig ko mula sa loob ng bathroom. Hindi ko mapigilan ang mapairap nang makita ang kama na may nakalagay pang rose petals na naka-heart sa ibabaw ng puting kama, may 2 baso namang nakataob sa taas ng bedside table at isang bote ng wine. Talagang nag-effort pa ang gago, akala niya siguro papayag akong tumira sa kanya. Habang nasa loob siya ng bathroom ay agad kong binuksan ang drawer para hanapin ang susi ng kanyang kotse. Pero nabuksan ko na ang lahat ng drawer na nasa kanyang kwarto ay hindi ko pa rin makita ang susi, kaya hindi na ako nakatiis at binuksan ko na ang pinto ng banyo bago mabilis na pumasok sa loob. Pagkapasok ko ay agad akong natigilan nang makita kung anong ginagawa ni Steven na parang nagulat pa sa pagpasok ko at napatigil sa ginagawa, nakabuhay ang shower pero hindi siya naliligo kundi nakatayo sa harap ng salamin at pinipilit na tingnan ang likod ng kanyang ulo na may dugo. Pati ang suot niyang white tuxedo ay natuluan na ng dugo galing sa kanyang ulo. Natigilan ako at biglang kinanakonsensya, Steven.